Hi, my name is Jemima Faith A. Mutas from BSHM 2C. So today I will tackle all about my reflection about Republic Act number 1425, which is the Rizal Law. So for today, number one question is about the main controversies encountered by the law during its process of creation and ratification in 1950s. So habang binasa ko or pinanood ko yung mga links na nakalagay sa Blue Book, napag-alaman ko na the Church or the Catholic Church really opposed the bill because dahil sa mga novels ni Rizal, which is ang Noli Me Tangere and El Filibusterismo, pinakita dito yung mga wrongdoings in-expose dito yung mga wrongdoings ng mga priest noong panahon ng Espanyol, and maging yung kanilang mga wrong teachings and preachings. And the Catholics took the writing of Rizal as an attack on them and blasphemy to God. So inisip nila na attack to ni Rizal para sa kanila and masama ito sa Panginoon. Another thing why the Catholics strongly opposed Rizal's bill was because they were worried that the next generation might be awake and woke up from their false Bible teaching. So yun nga ang nangyari, diba? Dahil sa mga novels ni Rizal, which is ang El Filibusterismo and Noli Me Tangere, nagising tayong mga Pilipino na nakakalungkot na mismo mga kapwa nating Pilipino pa natin mararanasan yung pang-api, yung pang-abuso, yung pang-hatak pababa na gaya nga dun sa novel, diba? Yung mga mapang-aping mga pare na mismo mga kapwa nating Pilipino pa. And nakakalungkot dahil ang church, ang Catholic Church ay ayaw ipapasa yung bill dahil lang dito. Dahil ba siguro guilty sila? Dahil ba alam nila na nangyari ito noon? And sabi ko, nang binasa ko yung bill, tama lang talaga na natuloy ito. Kahit ano man sabihin ng church or ng Catholic Church. Dahil yun yung nangyari noong unang panahon. Sabihin man natin, fictional lang yung sinulat ni Rizal. Paano kung totoo talaga yung nangyari noong unang panahon? So I hope na magising din ang Catholic Church. Na maisip din ng bawat, hindi lang ng Catholic Church, kundi ng bawat Pilipino. Magising din tayo sa katotohanan na hindi na, ang iniisip lang natin is yung mga dayuhan lang ang sumakop sa atin, gumawa sa atin ng mali. Ang di natin naisip is yung mga mismong kasama pa natin sa bansang ito, sa bayang itong sinilangan natin, sila pa mismo ang umahatak sa atin pababa. Continue, although people have grown accustomed with these issues are still relevant to these days. With the country being predominantly Catholic and having religion highly regarded, seeing Catholic beliefs and traditions as seemingly negative is not taken lightly. Just because it is not talked about it doesn't mean it's not there. So for me, it is very napaka-importante po na napag-uusapan ito dahil hindi natin sa panahon ngayon hindi natin mapaghihiwalay ang state at ang church. Bilang mga Pilipino na ang karamihan sa atin po ay Christians, malaking usapan po ito dahil may mga gusto tayong ipaglaban ng mga sarili nating mga opinion. Pero sana dumating yung panahon o yung oras na kakasundo din tayo at magiging maayos din ang lahat ng ito. So for the number 2 question is, for my personal standpoint, as to the relevance and significance of Rizal in today's generation, it poses a question whether Rizal course should still be taught in Philippine schools or not. For my own opinion po, still naniniwala ako na kailangan itong ituro. Kahit na sabihin ng iba na hindi to major subject, isa lang tong minor subject, di naman to importante. Makakadagdag lang to sa mga iniisip ng mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon, na kung saan maghati na ang pag-aaral
dahil ang iba ay nagtatrabaho or what. Pero for me, importante pa rin na naitatakal itong mga bagay na ito. Una sa lahat dahil nangyari ito noon. Part ito ng history natin, part ito kung ano tayo ngayon. Dahil kung hindi ito nangyari noon, is wala tayo ngayon. So, yes, ang iba sa atin ay nakakalimutan na ang nakaraan. Pero ngayon is ang magandang opportunity para ituro ito sa lahat, hindi lang sa mga college students, kundi magsimula tayo sa mga elementaries dahil mas magandang nahuhubog agad sila sa kung ano ang nangyari noon. Nang sa gayon ay hindi natin makalimutan kung ano yung mga nangyari. And malaki ang pasalamat natin kay Dr. Jose Rizal, hindi dahil ginawa niya yung No Limit Tangere, El Filibusterismo. Hindi tayo nagpapasalamat dahil sa mga nobelang ito ay may nagagawa tayo, mga play sa school. Pero nagpapasalamat tayo dahil sa kanyang angking katapangan, hindi man siya lumaban ng physical, pero lumaban siya ng mental sa pamamagitan ng pagsulat niya na ipaglaban niya ang mga karapatan ng mga Pilipino noong unang panahon. At sana tayo bilang Pilipino, gaya ngayon sa mga panahon ngayon na kung saan tumataas ang mga bilihin, mas lalo naghihirap ang mga kababayan nating mga Pilipino, hindi natin kailangan maging agresibo para tinuturo nito na hindi natin kailangan lumaban, na kailangan nating manakit ng ibang tao physically, but lumaban tayo ng patas mentally. At paano tayo lalaban? Magagawa natin to sa pagpili ng mga tamang tao, ng mga taong leader na siyang gagabay sa atin at tutulong sa atin para maging mas maayos, mas maunlad ang mga Pilipino. Hindi yung mga leader na lalong magpapabagsak sa atin bilang isang Pilipino. Dahil lahat naman tayo ay nag-aasam na magkaroon ng magandang buhay. Lahat ng mga Pilipino, nasa baba man yan o nasa taas, dapat maging pantay-pantay lang tayo. So I guess, need pa rin tong ituro ngayon. And masasabi ko na masaya ako dahil bilang second year college ngayon is may mga ganitong lesson akong matututunan. Hindi lang yun dahil, kilala ko na yan si Rizal, ganyan. Alam ko na yan. Mas maganda pa rin na maituro to para mas mag-widen yung knowledge natin. And mas makilala pa natin si Rizal. Hindi lang dahil siya yung ating national hero, but mas makikilala pa natin dito yung mga nangyari nung mga nakaraang ng history natin sa nakaraan. So, I hope na may implement din to sa mga elementaries. Hindi naman yung mas harder level, kundi ma-implement lang sa kanila na mahalaga na ma-preserve ang history at hindi dapat ito mababago ni numan. At ang history ay part ng kung anong meron ngayon sa present. So, ayun. At I hope na mas marami pa pang kabataan ang mag-open ng issue na ito.